Hi mga panyang! Welcome back to my vlog. Gusto mo bang pumunta dito sa Taiwan? At syempre nagtatanong ka kung magkano yung kinikita buwan-buwan dito as a caretaker or caregiver dito sa Taiwan. So for today's video mga panyang, sasabihin ko sa inyo kung magkano talaga yung kinikita ng mga caretaker or caregiver dito sa Taiwan. So, let's start mga panyang. Gumawa na ako ng chart para mabilis natin maintindihan at makikita talaga natin kung magkano talaga yung kinikita dito as a caregiver or caretaker. So, unang-una sa lahat, dito na tayo sa salary. Ang salary po dito sa Taiwan, yung minimum wage po dito is 20,000 NT dollar. So, since may overtime tayo, yung overtime mga panyang, isasabihin ko sa inyo to, is yung buwan na hindi ka lumabas or hindi ka nag-day off, which is babayaran ni employer mo yun, na worth of 2,668. Pero mga panyang, kung balak mo naman lumabas, balak mo mag-off, kasi makikipagkita ka sa friend mo, or gusto mo mamasyal, pwede naman yun mga panyang kasi allow naman dito sa Taiwan na mag-off. Pero kung nagtitipid ka at kailangan mo ng pera, huwag ka nang lumabas. So, babayaran ni employer yun, 2,668. Kasi mga panyang, ang ang per day natin dito sa Taiwan is 667 NT dollar. So, kung yung amo mo is papayag na lumabas ka once a month, kakaltasan ka po ng 667 sa isang araw. Pagdating naman sa insurance mga panyang, kailangan talaga natin magbayad ng 400 NT dollar. So, tayo po talaga ang magbabayad niyan. So, the total salary is 22,259. Itong 22,259 na yan, pagdating naman sa medical at ERC, so kung bago ka pa lang mga panyang dito sa Taiwan from Philippines, magme-medical talaga tayo at kailangan natin kumuha ng ERC. So, yung medical dito mga panyang is 2,000 NT dollar. And then, yung ERC naman is 3,000 NT dollar. Sa medical naman mga panyang, hindi naman tayo monthly nagme-medical eh. So, 6 months and then 1 year, then 1 year na naman, and then yung ARC naman mga panyang is 3 years yan. Kasi every year, sa ARC card is 1,000 NT dollar yun. So, since 3 years ang kontrata natin dito sa Taiwan, kailangan talaga natin magbayad ng 3,000 NT dollar. So, ang broker's fee naman dito mga panyang or agent fee, pag bago ka pa lang, sinasabi ko nga sa inyo na galing sa Pilipinas, 1.8 yan mga panyang. So, 1.8. Kasi itong 1.5 na to mga panyang, based lang to sa 1 year ka na dito sa Taiwan. 1 year ka na dito sa employer mo. Meron naman ako ditong sample mga panyang sa mga walang kaltas ng medical. So, dito na tayo sa salary. So, ang salary natin is nagkakahalaga ng 20,000 NT dollar. So, yun nga sinasabi ko sa inyo sa overtime, pag hindi ka lumabas at hindi ka nag-day off, sa isang buwan, babayaran ng employer mo to. Yung 2,668 NT dollar. So, ang ikakaltas natin sa atin is 409 sa insurance yun. And then, the total salary is 22,259. Since mga panyang wala tayong babayaran ng medical at wala tayong babayaran ng ERC, ang total salary talaga natin is 22. And then, yung broker's fee na lang natin ang ikakaltas dito sa 22,259. So, ang magiging net pay natin mga panyang, kasi ikakaltas naman natin to dito, is 20,759. So, chinek ko ngayon mga panyang kung magkano yung palitan sa Taiwan ngayon. So, 1.8 po ang palitan ngayon. Kayo na po bahala magkwenta kung magkano yung total salary every month sa
convert na to sa Pilipinas. I-convert mo na to sa Pilipinas. 20,759 times 1.8. So, ayan po sa peso mga panyang yung sasahurin natin kada buwan dito sa Taiwan. So, ano nang inaantay mo panyang? Mag-process ka ng mga papers mo para makapunta ka na dito sa Taiwan. So, i-clarify ko lang pala yung broker's fee mga panyang, no? Kasi sa akin, nakadepende kasi yan sa amo mo kung siya ang magbabayad ng broker's fee or ikaw. Kasi sa akin kasi, sila na ang nagbabayad lahat. Broker's fee, yung insurance, tapos yung pag nag-day off ako, hindi kinakaltas. Depende po yan sa amo mo. At syempre, nakadepende din sa'yo kung magiging mabait ka sa amo mo. Pero syempre mga panyang, advice ko lang, kung bago ka pa lang sa amo mo, at kung bago ka pa lang salta dito sa Taiwan, magpakabait ka lang kasi nakadepende kasi yan sa ugali natin, yung magiging ugali ng amo natin. Kasi kung halimbawa mabait tayo, syempre mas mabait yan sila sa atin. 'Di ba? Parang nakakagaan lang ng loob kung ituturing ka na isang pamilya kung mabait ka sa kanila, 'di ba? So, that's it mga panyang. Sana makapunta kayo dito. In God's will. Thank you for watching.